Thank you so much kasi 300,000 followers na po tayo and sobrang saya kasi yung mga pinagpaguran mo sa vlogging, yung mga sacrifices mo, the time, the energy, the investment. Eto na, yung resulta. 300,000 followers, hindi po biro yan. It's because ang daming challenges. Bilang isang content creator, ang number one challenge na makakaharap mo ay yung mga ugaling kanal sa social media. So, paano ba tong ugaling kanal na to? Ito yung mga nagbabash sa'yo, yung mga below the belt mag-comment. Siyempre naman, tao rin naman tayo na nasasaktan. Tapos, hindi lang yan, no? Kung hindi sila kontento sa comment, mag-direct message sila na mumurahin ka talaga. Yun ang isang pinaka-challenge. And I receive negativity every day. Hindi lang sa mga post, kundi mga iba't ibang klaseng message. The second is yung mga hackers, no? Ito yung mga hackers na pilit na nag-direct message sa akin na i-click ko daw yung link na madi-deactivate to yung Facebook ko. Pero kapag i-check mo yung profile, personal profile yon na nagpapanggap na Meta, pati sa email, mga nagpapaklik ng link para nakawin yung page ko. Mga ganon. Nakawin lahat, pati yung YouTube ko, mga ganon. Ang daming mga scammer na ganyan. Kasi ang gagawin nila kapag nanakaw yung page mo, gagamitin nila yung page mo para mang-scam ng ibang tao. Ganon yung gagawin ng mga kawatan sa online. Number 3 naman is yung mental health. Yes, mental health is a serious challenge para sa mga content creator kasi kung minsan napapagod ka din sa kakaisip ng content, sa kakagawa ng content, and syempre nakaka-stress din. You must have to invest your time, you must have to invest your energy, dapat healthy ka, and then mag-invest ka rin financially para meron kang mga equipments such as itong ginagamit ko, phone, mga vlogging equipments, ayan. Yan yung mga challenges bilang isang content creator. Aside from my Facebook 300,000 followers, meron din naman akong mga ibang social media such as dito sa TikTok. Ayan. Ang TikTok ko is running for 170,000 followers and I hope na ma-reach ko 200,000 followers this year. Hoping and praying. Pero mahirap pa rin mahirap talaga. Tapos dito naman sa YouTube. So I have 2 channels sa YouTube. Bali, ang main channel ko na lang ngayon is yung Story of Anthony na merong 65,000 subscribers. And then yung isa, yung unang ginamit ko na YouTube, yung Review of Anthony. So, maraming nakakilala sa akin dito na nagre-review ng products. Yes, I started vlogging as a product reviewer. So, yan yung isang channel ko and active pa naman hanggang ngayon. Meron din akong Twitter. Yes, I have 52,000 followers. And hindi po ako alter ha. So, yan yung main account ko sa Twitter. And wala po ako mga censored vids dyan. Just plain me kung minsan nag-upload ako ng mga kung ano yung ina-upload ko sa Facebook, YouTube, or TikTok, ina-upload ko din sa Twitter paminsan-minsan. And wala po kayo makikita na mga censored videos na ina-upload ko. Yan. So, yun yung isa. And then, ang pinaka-silent na social media ko is yung Instagram, running for 1,000 followers. Kasi personal yung mga ina-upload kong pictures, sineseparate ko talaga yung vlogging tsaka yung mga pictures ko na sarili ko lang na personal na ina-upload ko lang sa Instagram. So, kakaunti lang talaga yung followers. And yes, hindi po ako famous. Na-admit ko naman yan. I'm not a famous na personality. I'm just a content creator. Kaya, and syempre, hiwalay din yung Facebook profile ko. So, minsan may nag-a-add sa Facebook profile ko pero hindi ko ina-add lalo na kapag hindi ko kilala. Kasi, syempre, as a content creator, you also need to have a personal space. I think yun na yata yung natitirang privacy ko dun sa personal Facebook page ko. Yung Instagram, it's okay, pero yung Facebook page, Facebook profile ko, it's better na i-private na lang muna. Ito na ang ating bagong 301k followers na Facebook page, Story of Anthony. Thank you so much kasi naka-reach tayo ng bagong milestone ngayon, kaya magkakaroon tayo ng short glimpse
So, papasyalan natin itong page ko. And ang latest post ko ay ito, ang aking pasasalamat na post. Thank you for reaching 300,000 followers. And then, eto, mga pageant page, kasi pageant fever ngayon. Tatlo ang pageant ngayon, Miss Universe, Miss Earth, and Miss Globe. So, expect na, expect na more pageants ang i-cover natin. And then, syempre, haluan naman natin ng personal stories ko, no? Para makilala nyo naman or magkaroon kayo ng konting background about the story behind the vlogger, o di ba, the content creator. So, that's me. This is me. And then, syempre, ibang content din katulad nito, o di ba? Mga requested na i-react natin ng mga videos katulad nito din and ganyan. So, it's a simple Facebook page and wala pa akong blue badge pero I hope magkakaroon ako ng blue badge soon para naman mas tataas ang ating credibility. So, ayan. Thank you once again for following my page. Ano ang mga lessons as a content creator na pwede kong ipagpatuloy at hindi? Number one is, ayoko nang makipag-collab sa mga abusive companies na yung treatment sa'yo ay parang gagamitin ka lang para sa video, then yun na, that's it. Yung mga very demanding pero ex-deal lang yung offer nila, ayoko na talaga. Kaya yun yung isang reason kung bakit tumigil ako sa pag-product review temporarily. Pero nagpa-product review pa naman ako. Number two siguro is yung parang ayoko nang i-entertain pa yung mga ugaling kanal, yung mga negative or toxic na tao sa social media. Kasi dati, ini-ignore ko lang. Kaya lang minsan, medyo may harassment nang nangyayari, na nag-direct message, tapos napaka-demanding, feeling entitled. I'd rather block na lang kaysa dagdagan pa yung toxicity sa buhay mo. So, i-block mo na lang mga negative people. Number three, unahin mo yung sarili mo bago ka mag-vlog. Like, mag-rest ka, matulog ka. Alam mo yun, kailangan mo talaga magpahinga kasi sa vlogging, you need to be physically, emotionally, and mentally healthy para makapag-deliver ka ng magandang output. Pero kapag pagod ka na nagva-vlog, hindi maganda kasi yung output eh. Kaya, mas maganda talaga na unahin mo muna yung sarili mo. Fourth naman is makinig sa mga suggestions, especially if legit, such as yung mga sinasabi ng social media managers na i-maximize ko yung pageant reviews kasi doon talaga yung medyo malakas ang engagement. So, why not consider it? And yes, or yung mga iba na nagsasuggest na bumalik ako sa pagre-review ng mga products. Okay, sure. So, I'm going to reconsider it in the future since naka-reach tayo ng another milestone. So, open ako for anything. And ang number 5 is umiwas sa mga manggagamit. Alam mo yon, maraming lumalapit sa'yo na akala mo mababait, pero yun pala, may mga hidden agenda. Mararamdaman mo yan eh, kapag nakuha na nila yung kailangan nila, hindi na sila magpaparamdam. And ang pinakamasakit dito ay kakilala mo, mag-anak mo, mga friends mo pa, or family member, mga ganon. So, parang be also guarded or tama ba? Basta i-guard ko na lang yung sarili ko sa mga taong mapansamantala. May mga ganun eh. So, na-realize ko na, ba't ganun? Lumalapit lang pag may kailangan pero pag wala, ganun. So, it's hurtful, no? Lalo na kapag kakilala mo. So, yun yung mga life lessons na somehow na pwedeng i-value ko para naman sa ating ikabubuti. Alam mo ba, kapag medyo nai-stress ako, dito lang ako sa veranda, nagmumuni-muni, and eto ang reason kung bakit. Ang ganda kasi ng tanawin, overlooking mountains, tapos mga pine trees, tapos, grabe, ang simoy ng hangin, napaka-fresh, kasi I'm located here in Benguet Province, or dito sa Baguio City. Kasi 30 minutes away kami lang sa Baguio City. Tapos, malamig ang klima and hindi na namin kailangan ang aircon. So, as you can see, so dito ang isa sa mga favorite places ko pag magpapa-distress.
Ito naman yung tip, how I reach 300,000 followers sa Facebook. And syempre, how I reach this particular number of followers or subscribers sa ibang social media platforms ko. Number one is upload consistently. Hindi naman frequently, basta very consistent ka sa pag-upload mo. Example, once a day, one video a day, one photo a day, mga ganon, para magkaroon ng updates sa mga followers mo. And alam mo yon, hindi sila mawalan ng gana. Number two is, dapat malaman ang inyong content. Hindi yung nag-upload ka lang ng content, yun na yon, hindi. Dapat lagyan mo ng mga details, lagyan mo ng explanation, lagyan mo ng pwedeng additional na or relevant information sa mga topics na dinidiscuss mo. Ganon. Number three is add entertaining contents. Siguro, pwede kang mag-add ng videos, mag-add ng photos, mag-add ng additional text, para naman ma-enlighten yung idea or yung curiosity ng mga nanonood sa'yo. Number 4 naman is, dapat i-entertain mo yung mga followers mo. Nire-replyan ko kasi in-entertain ko. Hindi ako snob. Pero may times naman na hindi ako nakakapag-reply kasi busy, ganun. Pero as much as possible, you should also attend yung mga concerns ng mga viewers mo para kung ano man yung clarifications na tinatanong sa'yo, ma-entertain mo. And alam mo yung feeling na, wow, nireplyan ako, wow, natulungan ako. Ang sarap ng feeling, promise. And syempre, number 5 is mag-invest ka talaga. Mag-invest ka sa gamit, mag-invest ka sa mga kung ano yung pwedeng gamitin mo sa pag-create ng content, such as mag-subscribe ka, yung mga ganon, na mga video editing tools. And kapag mahilig ka sa libre, siguro baka hindi para sa'yo ang content creator. Kailangan mo din talaga mag-invest. Lahat naman kailangan mo talaga mag-invest para magkaroon ng return of investment in the future. So, hindi pwedeng nagde-depend ka lang, dapat tulungan mo rin yung sarili mo. Recently, mga pageant aficionados, followers, and pageant vloggers ang mga nag-follow sa akin or nag-subscribe sa social media platforms ko. Kasi pageant season ngayon, nagkakasabay na ngayon ang Miss Globe, na ang coronation ay sa 17 November, Miss Universe sa November 18, and Miss Earth sa November 19. Kaya expect na puro pageant mostly ang i-upload natin. And syempre, i-insert ko yung mga stories about me and mga reaction stories. Nagpapasalamat ako na even though I am expecting na bababa ang engagement ko after the pageant, meron pa rin mga ibang followers na very interested yung mga iba-vlog kong stories. And I am very thankful of that. So, ipagpapatuloy natin kung ano man ang meron ngayon. So, I'm going to take advantage yung mga strongest ko sa vlogging. And syempre, medyo iiwas na lang ako sa mga weakness topics na medyo hindi ko talaga forte. Okay, so lessons learned, and I am always willing to learn. Syempre, learning is infinite. So, continuous pa rin yan. By the way, siguro, ang masasabi ko lang sa inyong lahat is keep on watching my videos, and you can also follow me sa aking mga social media platforms. O, diba? Thank you so much once again. Parang nakarami na ako ng thank you, and hindi ako magsasawang magte-thank you sa inyo kahit na paulit-ulit. That's it, guys. Have a nice day. I hope may natutunan kayo dito sa video, and you can also share this video if you want, and I'm sure marami ang makaka-relate kung ano man yung mga pinagsasabi ko dito. So that's it, guys. Thanks, and think positively.